Mga kababayan, mga kabarangay, ang inyong PIDEA ay hindi tumitigil upang ipatupad ang anti-drug law sa ating bansa. Ito ang sinumpaan naming tungkulin upang matugunan ang problema ng illegal na droga. Lubog po kaming maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng masigasig at pinalakas na anti-drug operation. Dito sa PIDEA Extreme ay matutunghayan natin ang kagitingan ng ating mga operatiba. Sa kabila ng maigting na kampanya ng pamahalaang Duterte sa pagsugpo ng droga sa bansa, ay hindi pa rin matapos-tapos ang problemang ito. Ang isa sa itinuturong dahilan, matutunghayan natin ngayong hapon dito sa PIDEA Extreme. Bay, nakoy item umabot ron ba? Ibuok gyapon. Pangitaig bayir bi kanang kastok-kas ta ba? Di. Pila may akong porsyento na. Aw, unya na ta ikaw ni balag patong basta kay nga ko ang presyo mauna. Ikaw ni pangitag bayir. Kanang klaro ha kanang ang ato arba ni barter gyud. Dili tanang kuan ang ato sure ni kwarta-kwarta ba? Oh, sige. Naamo ko'y kailangan ka nang mo palitog mga kinilom to ya ha. Makakuan ka na, makasuporta kang kinilom. Oo, usa kilo. Oo, problema. Akong tawagan niya. Sige, maayo. Sige. Ang porsyento na to, ikaw na bahala na. Aw, ikaw ni balag patong basta kay ako ang dawaton mauna. Hello, bay. Kumusta naman ka? Hello, sir. Sir, naunta ko i-report ni mo sa about ni Kuan, sir. Sir Iranis. Kanis siya, sir. Ang iyang negosyo, sir, kay Kuan gud ni kanang shabu. Usuman, kaya niya mo kuan? Hatag sa kilo. Big time drug dealer gud ni siya niya. Nag-front lang ni siya og kanang food delivery. Mao ba? Dako ginisda ah. Mo na yung front, pero ako ni bahala, sir. Maka-transact ko ani niya. Magsabot na ta kung unsay kanang atong pangayan buhaton, sir. Ato ning planuhan, sir, kay big fish gini siya ning sa kuan, sir, sa drug industry. I-transact din mag-istorya ta sa office para malatag na tong mayo. Oo, sir. Ako na bahala na, sir. Ako na bahala sa tanan, sir, nga maka-transact na niya, sir. Morning, sir. Yes, morning. Kauban ako, sir, si TLR, sir. Yo, good. Natay possible operation, sir, sa Sambag, Cebu City. Ang target, sir, is a 4-year. He says food delivery, sir, as front sa iyang illegal nga trabaho, sir. Mo ni katong imong gikuan sa una dyan, no? Imong gi-report na possible na yung mga food courier services na magamit. Yes, sir. Dako-dako ra ba niya grupo? Yes, sir. Oo. Actually, ang order na to, sir, is 1 kilo. 1 kilo. Yes, sir. Oo. Di ba sa ato ang profiling ani niya murag suspected siya nagikan na sa sulod, no? Na-priso Yes, na. sir. Na-priso na siya. Oo. So, alam mo kumpiyansa kay kuan ra ba ni? Pwede naman ka mga gamit tanan. Yes, sir. Okay. Sige, ingat. Good luck ha. Sir. Oo. Yes, sir. Hello? Hello, bay. Oy, bay. Ano na ko nakita ang buyer, bay? Nakakita nakagbayar. Ang damandam diha sa kilo niya itong transaction, big time ni. Sige, maayo noon. Sure man ka na. Big time ni, big kanang cash to cash ni yang kuan, yang palit. Ako bahala ni mo safety ra lagi tani lagi. Basta ha, sure na ha. Elisod kayo. Mabulabog ta na. Sige, sige. Salamat, salamat.
Good morning, gentlemen. Today we'll be conducting a operation against a certain Iranes and cohorts. So the place of transaction will be at Sambag 1, Cebu City. The perimeter team will be composed of Jesse, Danny, Cardo, and Carlos. Immediate backup will be Jojo, Dagohoy, Lapu-Lapu, Magellan. The pusher buyer will be Dalisay, and the arresting officer will be Cardo. So this is generally the area. So to give you a background about the subject, he is according to our CI, na prison na siya sa una, and he's been utilizing drug courier companies to pass through checkpoints, especially nowadays na we are on quarantine status. So natay mga checkpoints sa mga lugar, so he uses this delivery boy. Tayo sa mani bay. Kamot! Butang! Kamot! Likod! Butang likod, kamot! Gawa sa talikod! Butang! Gawa sa idea ka! Talikod lang! Pusas! Okay, Elif! Ano? Ginagawang buy-bust operation ng PIDEA Region 7. Sa pakikipagtulungan ng ating mga pulis ng Region 7, nahuli ang isang subject na kinilalang si Baltazar Flores Eranes Jr. Nakuha sa kanya ang 999.4685 grams ng shabu na may market value na 6,796,385 pesos and 80 centavos, isang motorsiklo at buy-bust money. A case for violation of Section 5, Sale of Dangerous Drugs, Article 2 of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. During the tactical interview, the suspect disclosed the big shipment of shabu coming in Cebu City through a courier service company from Metro Manila. PIDEA Regional Office 7 immediately coordinated with the different courier service companies for the conduct of random canine inspection. Dahil sa ginawang random inspection, seaport interdiction unit kasama ang K9 unit ng PIDEA Regional Office 7 nasapat ang panis na higit sa 12 kilo legal na droga na may market value ng 81,685,296 na nakalagay ito sa Chinese tips at nakabalot ng papirized papers. Dahil dito, ang
patong-patong na kaso ang sinampa laban sa shipper at consignee noong August 24, 2020 ang violation of Section 5 Delivery of Dangerous Drugs and Section 26 Conspiracy, Article 2 of the Pocket Act 9165. Regarding sa personality ni Beta, baka sa kay magbago ko lang sa so naano ko ng connection dito so nakatayin ko ng yoga ang yung mga director from and also it was the height of the year last year kaya yun lang ang sila pero nakakala na only to find out na kasi siya si food delivery gigamit niya ang food delivery operations niya para makasunod siya sa mga checkpoints na hindi siya mahunong kay ano siya ganang essentials niya no so moto na naatay confidential informant na makapunta sa iya i-transact sa iya o 1 kilo shabu no kay ang kanigod siya kaniya confidential informant yan ang request na negosyo siya po na ay kondisyon may ganit kay kanina confidential informant handlock na tungkol sa company sa lugar na magpipili sa tuwa isumbong sa ato ang mga operatiba so moto ato sa ikandakan o bypass operation on August 14, 2020 at barangay sa Bagulog, Cebu City. Nakuha ta sa iya og 1